Hello, kumusta po? Welcome po sa episode 3 ng Models of Manila Podcast, ang number 1 podcast sa Pilipinas. Ito po, meron naman po tayong very special guest ngayong araw po. Ako sobrang idol ko itong taong to pagdating po sa paglaban sa korupsyon. Of course, the one and only mayor ng Baguio City, Mayor Benji Magalong. Mayor, kamusta po? Good morning, Mark. Good morning sa ating mga viewers. Mabuti naman, Mark. Actually, umalis ako ng 5 o'clock sa Baguio para lang makarating dito sa tamang oras. Thank you. Na-appreciate ko po. Nauna pa nga kayo dumating, nakakahiya. Pero thank you very much for joining our podcast. Siyempre po yung mga viewers po natin, marami pong gustong malaman at gustong kumbaga maintindihan pa. Yes. I want to start, Mayor, ito kasi maski ako minsan hindi ko din gaano maintindihan. Kasi, of course, alam natin, hindi ko nababalikan yung buong mga nangyari with you sa ICI. Pero, marami tayong kababayan, hindi pa rin masyadong naintindihan. How does the ICI work? Kasi, di ba, yung DPWH, si Sec Vince, meron silang kinasuhan naman before the ICI. Tapos, yung ombudsman, meron din naman siyang mga hahabulin. Yes. Pero, where does ICI fit doon po sa equation na yon, at ano yung pinaka-goal ba nila talaga? Well, unang-una yung ICI kasi parang intervening na body para matulungan lahat ng mga ahensya at lalo-lalo na yung ombudsman. No? At the same time, meron siyang defined na mandato. Una, yung isang mandato niya is to investigate at file cases. Hindi naman siya quasi-judicial body. Hindi naman. Pangalawa is yung it can actually recommend certain accountability and transparency mechanisms para ma-improve lalo at ma-address tong corruption. Well, siguro tanong mo, nasaan ba siya? Di ba? Talagang kailangan pagtuunan niya yung mga hearings. Kasi doon pa lang very demanding na . And kami mismo, when I was there, talagang we were overwhelmed with the number of cases. Sa flood control pa lang, we're talking about thousands. Kaya hirap din hirap din ng ICI. Kung titingnan mo yung mga members niyan, mga commissioners, nadatnan ko yung tatlo, no? Si Sec Babes, si Chairman Reyes at si Ma'am Rusing. Ay talagang maayos yung mga yan. Ako, I can honestly say na I have a personal observation, personal knowledge, maayos lahat yan. Kaya kung ano mga doubts, ako na mismo nagsasabi sa inyo na maayos talaga yan. That's good to hear. Siguro, ang question lang nga siguro, nasabi nyo nga, sobrang overwhelming yung dami ng cases. Ilang staff ba nila? Gaano ba sila kadami na nag-iimbestiga doon? Oo nga, ang authorized head count niya, mga 30 lang 30. Tapos wala pang pondo Wala pang well-defined na pondo. Wala pang staffing pattern nung dumating ako. Kaya ako, as part of the investigation, kami pa nga tumutulong doon sa mga admin na mga concerns during that time. Pati nga yung mga, wala kaming sarili naming gastos pa So, wala. Ganun talaga yan. Talagang dedication lang, commitment lang talaga. Kaya hirap din. Pero ngayon daw, popondohan na. Okay. Tapos sana mabigyan pa ng mga additional. A month and a half, di ba? Yes. So, ngayon pa lang nila mapopondohan talaga ng wala na kayong out of pocket yung mga nandoon. Yes. So it's been a month and a half, September 11 na itong ICI. Yung mga tao is getting impatient. Kumbaga nakita naman natin sa social media, sila ay talagang hanggang ngayon daw, after how many months na ni-reveal ng Pangulo, wala pa ring nakukulong. Diba? Yun ang gusto ko agad ng tao . Pero matanong ko, ano ba yung pinaka-focus nitong ICI? Kasi syempre ang nakikita natin, yung mainit talaga, yung laman ng sumbong sa Pangulo ng mga flood control. Yes. Pero it seems na ang focus will be 10 years at hindi lang flood control. Paano ba ang magiging focus talaga ng ICI? Well, alam mo, masarap isipin na you can cover 10 years. Tapos sana in lahat ng infra projects. Pero ako na nga nagsasabi, flood control pa lang overwhelming na . Pati nga ako nagulat sa magnitude. No? Doon pala sa flood control, mauubos na yung oras nila. And pangalawa is, it's a very challenging na trabaho. Kasi
ang gusto mo kagad makulong. Pero meron tayong sinasabing due process Alam mo ba, pag nag-file ka sa ombudsman, katulad, ngayon magpa-file uli sila ngayon. Nung last week, nag-file sila nauhan. Kasabang pa nga ako dun sa nauhan case na yun. Ito nga pinal nilang, ipapile nila ngayon. O yung pinal nila, Sec Beans kahapon, kasama rin kami doon. Yung La Union tsaka yung Davao Oriental. Kasi yung kami dalawa ni Sec Beans ang involved doon. So, makikita mo talaga na, maski na pinal mo na, it will still take about siguro mga a month or 45 days. Kasi may due process May proseso Kaya, although mataas talaga ang expectation ng tao, there's no doubt about it. Pero, understandable na sa perspective din ng taong bayan, parang walang nangyayari. Kasi nga hindi nila alam na, meron ganun pala yung due process. May sistema pala. No? Kaya, sinisikap naman na talagang mapabilis yung pag-file, restitution, ma-recover. Ang pinaka-challenging dyan is maidawit yung mga talagang nakinabang na husto. And I'm referring sa mga corrupt na politiko kasi sila naman talaga Sila naman ang number one na mastermind talaga dyan Yun nga, kasi syempre yung sa project, yung sa contractor, madaling makita lalo na pag ghost project Silang pumirma sila pumirma Yes. Pero yung mga politiko, walang paper trail, no? So yun yung pinaka-challenge nga dyan. Pero tingin nyo, ngayon ba sa flood control lang sila nakafocus? Wala masyado dun sa ibang mga klase ng infra or a small percentage doon or paano bang nangyayari ngayon? Well, alam mo, in my case, katulad ko ako, tinutuloy ko pa rin. Kasi I'm a mayor, I'm a local chief executive, and I took it upon myself because it's my constitutional and moral duty to make sure na I also address issues on corruption, di ba? Nakita ko na may nangyayaring infra projects, di ako gagalaw local chief executive ako. Pwede ko naman paimbestigahan yan may kapulisan naman ako Ganun din sa rock netting. In fact, rock netting, pinag-usapan din namin yan nung ICI noon. Dahil napakalaki rin ng anomalya dyan. No less than the president took cognizance of that nung pumasyal sa akin sa Cannon Road. At talagang na-overwhelmed din siya galit na galit siya noon Kaya meron din marching orders talaga na pati rock netting. Maski ibang pati rock netting. Hindi lang, alam mo, kung minsan nakala mo flood control rock netting, ang dami pa. Ang dami pang klase, no? Mga solar lights, mga road opening, bridges, roads, schools. Yung pa, no? Irrigation systems. Tapos, babalik ka 10 years. Paano mo gagawin yan? Paano mo gagawin, no? So kung kayo masusunod, anong magandang focus nitong ICI? Itong flood control muna, tapusin muna, tapos paunti-unti yung iba? Siguro, kasi hindi mo rin maiwasan kasi na mag-shift din sila sa ibang mga project kasi karamihan naman ng mga contractors halos kinover na nila lahat ng mga infra projects Okay. Mga solar lights kasi kung ano yung mga pinagkakakitaan ng husto. Pinasok nila lahat. Pinasok nila lahat kasi hindi naman public service na yung intention nila Hindi naman na infrastruktura yung intention nila I'm referring to not only the contractors at DPWH, pati na rin yung corrupt na politiko. Hindi na public service ang intention. Ang intention na talaga is magpakayaman talaga at magnakaw. Yun ang nakakalungkot dyan. Isa gusto ko ding malaman, Mayor. Yung focus, di ba? Flood control, tapos dahil damay-dama na ibang proyekto. Pero paano pipiliin kung anong lugar ang uunahin? Kasi yun ang challenging din yan. Oo, di ba? Kasi syempre, sabihin na iba, ba't inuna mo? Si ganitong politiko, inuna mo, siguro, kakampi ka nito, siguro, paano nyo pinipili kung ano yung uunahin lugar? Sa lawak Ang maganda niyan is prioritization. Nakita namin na madaling mag-file ng kaso pagdating sa ghost project. Okay. Mas madaling i-develop yung case noon. Kaya kita mo, ghost. Ako, magpapile ako ng ghost na solar lights Ghost project. Marami rin sa mga sa Bulacan nga lang sinabi nga sa amin na mga 41 to 50 ghost projects. Grabe. Undocumented and documented na projects. Isang distrito pa lang yan 3 distrito yan ng DPWH sa Bulacan. Sa isang distrito since 2019, 9,000 ang undocumented and 9,000 inadequately documented the projects. Grabe. Kaya kita mo sa isang probinsya pa lang, part ng province pa lang yan.
DPWH district yan, hindi legislative So district. tingin nyo, ang uunahin talaga is Ghost Project. Dahil mas madaling magkalap ng ebidensya, ikaso. Oo. Kumpleto ka agad yung ano. Second is yung nabanggit ni Presidente na top 15 contractors. Okay. Marami talaga dyan sa kanila ang involved dyan. Marami doon. Oo. Sa bagay, kasi kaya sila lumaking ganun. Sila yung pinipili. Yeah. Dahil willing sila na gumawa ng mga nung proponent, yung mga corruption na gustong gawin nung DPWH saka nung politiko, Yeah. willing sila to Yes. play along, kaya siguro sila nakukuha yung mga project na yun. Yeah, oo na. Alam mo, kasabwat na nila eh. Sabi ko nga, it's not a one-sided na operation yan eh. It's a highly syndicated talaga, highly syndicated and organized. Kasi alam na ng bawat, anong trabaho niya eh. Yung contractor, alam na yung trabaho. DPWH, alam na niya pasikot-sikot. Yung funder naman, yung politiko, nag-generate siya ng funds, nakikipag-usap siya sa APRO, kung saan-saan siya umaamoy ng pagkakaperahan, pagkukuha ng pera. Pero ang intention lang niya is makapag-porsyento. Kaya wala siyang pakialam eh. Ang nangyari, kukuha ng pondo, tapos ibigay niya sa DPWH, yung kasabwat niya doon. Usually, siya rin ang contractor o kaya gagamit lang siya ng lisensya o kaya ipapasubcontract niya o kaya hanap siya ng paborito niyang contractor na malaki ang binibigay sa kanyang porsyento. At ang defense nila is, binigay ko na eh. So, hindi ko na, implementing agency na yan. Ganon sila mag-isip eh. Tama ba yun na pag-isip? Di ba? Hindi ba ang trabaho ng isang lawmaker o any public servant for that matter is also their constitutional and moral duty to make sure that every peso, di ba? Let me rephrase that. It's their moral and constitutional duty to make sure that they have to protect public interest, making sure that every peso taken from the taxpayers' money are spent judiciously, wisely, and for the common good. Lalo, kung tapusin ko lang, Mark. sorry. Hindi ba kung sa bahay humingi yung anak mo ng, Mami, 1,000 pesos o Daddy, 1,000 pesos, bibili akong libro. Di ba pagdating ng anak mo tatanungin mo anak mo, nasaan na yung libro? O pwede mo makita yung libro. Pero itong mga to, hindi na sila magtatanong. Yun ang defense nila eh. Pero anong totoong reason kung bakit hindi na sila nagtatanong? Kasi kumitan. Tama yun. Kumitan na sila. Siguro that's the reason then why a lot of Filipinos feel betrayed eh. Yes, kasi yung pondo na, lalo na, for example, I was part ng mga protesta sa Hagonoy, kung saan araw-araw, yung baha hindi bumababa. Yes. They have to live with yung 24/7 na baha sa mga iba't ibang lugar doon. Tapos makikita nila, may pondo pala para sa flood control nila, Yes. pero binubulsa lang ng politiko, ng DPWH, tsaka kontraktor. Kaya masama talaga loob eh. Totoo. Kasi, kumaga, ang laking pera, may pera pala yung gobyerno. Kumaga, ang daming problema natin na kayang isolve nung pera na yon, napupunta lang sa peking flood control. Totoo yan na, Mark. Ako nga, nagulat kami ni Secpins nung punta kami ng Arayat eh. Hindi pa ako nagre-resign noon. Alam mo, yung cost ng bawat metro na nakita naming sheet pile, 1 million pesos. Kung titingnan mo yung length na ginawa nila, at claim pa nila na ang depth was 30 meters. Tinanong ko yung mga expert dyan sa mga nag-sheet pile at yung mga supplier ng sheet pile. Kasi talagang well-known sila sa ganyan eh. Alam nila yung mga dynamics niyan eh. Sabi, sir, imposibleng mag-depth ka ng, mag-embed ka ng 30 meters na sheet pile. Napaka-imposible yan. Usually yan, mga 12 meters, 9 meters lang. Pero ito, claim yan, 30 meters. Pinatingin ko nga eh. Talagang dambobola eh. Tapos, several packages, lahat sira-sira. 6 na packages, iba-ibang contractor. Sira-sira talaga. And bawat package, 100 million. Alam mo, kung makita mo yung lugar doon, mapapamura ka eh. Sasabihin mo, mga hayop talaga kayo. Grabe yung... Yan, so ito Mayor, next na gusto kong pag-usapan pagdating pa rin sa flood control. Yung nasabi nyo nga parang sindikato, 'di ba? So tinitingnan ko siya tatlong triangle tatlong aspeto eh. One is yung sa
Congress, yung proponent. The other one is DPWH. The third one is yung contractor. So, gusto kong tanungin isa-isa eh. Simulan natin siguro yung sa Congress kasi yun din yung naging punteri. At siguro yung mga taong bayan gusto din doon mapunta yung investigasyon. How do we prove ba na yung link nung proponent dito sa mga cases na fina-file sa flood control? Paano ba mapupunta sa... Kasi walang paper trail, wala silang pirma, pero how do we link ba towards doon sa mga politiko na involved dito? Totoo yan, Mark, sinabi mo. Kaya ngayon ang challenge paano mo ililink? Wala naman silang pinirmahan. Di ba? Ang malaking ebidensya dyan is kung magsasalita yung mga nag-deliver ng pera sa kanila. Di ba? And most of the time pa, may cut out. When I say cut out, meron silang inuutusan na tumatanggap nagre-receive ng pera. Diba? Yun, ganun ang sistema eh. Hindi naman sila, karamihan naman, hindi personally na siyang nagre-receive niyan. Ano? Although, hindi katulad ng mga cases nila Diskaya, na sila Diskaya mismo ang nagdi-deliver talaga to sa mga politiko. Alam mo, pinakamaganda dyan, yung mga DPWH at yung mga, sa akin pananaw, at yung mga contractor, ikulong mo sa mga city jail. Wala pang siguro kakanta kung ang population ng city jail, sabi natin 30, tapos overpopulated na umabot na ng 100, doon mo sila isaksak. Para maranasan nila. Wala pang isang araw magsisimula na magkantahan yung kung mga ako nga, nakulong ako maganda na nga yung kulungan namin sa Krami hirap pa kami. Ano pa kaya yung ganun na sitwasyon? Magkakagali sila, magkakasakit sila lahat at aawayin sila lahat ng mga tao doon. Lalo na ikalat mo doon na yan yung mga korap, yan yung mga nagnakaw ng pera nyo. Magsasalita yung mga yan. Diba? Pangalawa, hanapin mo kung sino nagpondo. Kasi ito yung sa BICAM na China Small Committee. Sino yung tinatawag nating sponsor? Sino nag-sponsor? Alam mo, magugulat ka, meron akong dokumento na dapat ko ilalabas sana sa house noon. Diba? Isa yan, diba? Kaya lang, hindi naman ako inimbita sa house. Despite the fact na ready naman ako. Meron ako dyan na dokumento na ang NEP, yung NEP kasi is nakakuha niyan na-define yung amount after series of committee hearings. Mga local councils. Dumampayan sa DBM, tapos iba pa yung di ba? DBM, tapos iba dadalhin sa sa Kongreso, di ba? Tapos magbabaykan pa uli yan, di ba? Doon pa lang, makikita mo na kung ano bang absorptive capacity nitong distrito na to, di ba? So let us say district ni Congressman Gamboa, di ba? Ang hiningi mo sa NEP, ang nakalagay sa NEP is 1.5 billion. Kasi yun lang absorptive at yun lang ang nakalista ng mga projects mo. Isipin mo, after the BICAM, makakatanggap ka ng 20.9 billion na project. Ano ibig sabihin nun? Insertion. Para saan yun? Pagkakakitaan yun. May pagkakakitaan na nga porsyento doon sa NEP. Naglagay pa ka mo lang ng pagkakakitaan. Yun yung nakita natin malaki sa Mindoro, di ba? Yun yung bawat lugar maraming ganyan na Marami yan. Ako sa Mindoro, dalawa yan. Yung kay Congressman Tariela na from 2.5 umakyat ng 20.9 billion. Tapos for 2025 yan. Yung kay Congressman Panaligan. Kuha yan. From 1.5 billion naging 20.7 billion. Tapos lumaki ito doon sa BICAM. Tapos hanggang sa small committee. Ang ending niya, ganun nakalaki yung nila times 10. Nakakagulat yun, Nakakagulat nga yun Hindi nga ma-explain yun ng DPWH officials nung kinonfront ko sila Pero maraming lugar na ganyan din. Marami. Merong umabot ng 16 billion, 10 billion, 13 billion. Mga ganun, magtataka ka, bakit? Ano ba absorptive capacity? Kung titingnan mo yung history nung district na yon, yung engineering district, hindi naman siya capable to carry out this kind of, this big amount of project. Kaya ang nangyari, chicken and egg. Dahil nalunod ng pera, ang kwento sa akin is, ang nangyari na is, hindi ba normally dapat ang district engineering will conduct an impact analysis, will conduct a series of public hearings, need analysis, tapos gagawa siya ng impact analysis, tapos meron pa siya uling public consultation, scoping, lahat. Yun, yung mga process na yan. Tapos gagawa siya ng design, magre-request siya ng pondo. Di ba? Ganun dapat ang process Dito,
Ang nangyari is, dumating ang pera. O ito yung pera. Paano natin ubusin? Nalunod ngayon, di ba? Paano ubusin? Tawagin mo yung mga contractor. Anong project ang gusto nyo? Ito yung pera. Kaya makikita mo yung mga project is 149 million. Pare-pareho. 650. 149,705,000. 149 million, mga ganun. O kaya naman, pag 56 million, 500. 56,348,000. 56. Kalokohan, di ba? Iba-ibang sitwasyon. Pero bakit pare-pareho? Pare-pareho. Pare-pareho. Kasi they're just so comfortable doing it na akala nila hindi sila mabibisto. Hindi sila Yeah. Grabe. Ito, of course, yung pangalan niya parating na nasasama sa lahat ng mga issue dito. Si Congressman Zaldico. Paano siya naging involved dito? Gaano kalaki yung role na pinlay niya dito sa buong insertion at pagpasok ng mga pondo na to hanggang all the way sa contractor side? Siyang semi-mastermind eh. Siya lahat ang semi-mastermind. Semi-mastermind, ibig sabihin may mastermind pa. Diba? Siya talagang, kumbaga siya yung right-hand man. Siya yung gumagalaw lahat. Diba? Siya yung operator. Punong abala. Siya talaga yung operator. Siyang gumawa lahat niyan. Paano niya minamanipulate, dinidistribute, let us say, katulad nun, nalaman na niya na, ops, tama na rito sa Akwan, nalulunod na kayo rito sa Akwan, at baka mabisto tayo rito sa Bulacan, dalhin naman natin sa Mindoro, ikalat naman natin sa iba. Ang mga congressman naman na iba na mahina sila, wala sila influence, ang tawag nila sa kanya is Boss Saldi. Sir Saldi, tuwan-tuwa siya nun. Ganun ang tawag sa kanya, boss. Kanya, parang mafia talaga eh. Yan, totoo naman, pinatakbo nila talagang parang mafia eh. Ganun. Pero then, siya yung nag-allocate? Tingin niyo siya yung being the APRO. Siya talaga. Pero, yung ibang kasama sa committee, anong role nila? Yung committee? Yung ibang kasama dun sa BICAM na ano? Wala, nakikinig lang sa kanya. Ang importante lang naman sa kanila, yung mga membro dun din, tinatapunan lang sila. Yun lang naman importante sa kanila. Yun naman importante sa kanila. Tapunan mo naman kami kasi membro kami. So privilege mamal din sila. So more on ganun lang yung... Tahimik na lang sila kasi nakikinabang sila ng husto. And they don't care anymore. Basta nakuha nila yung share nila. Okay na kami. Hindi nila pwedeng kontrahin na pag... hindi nila kinokontra yan. Hindi nila kinokontra. Iba pa yung small group nila. Iba pa yung small group nila. No? Di ba? Nandiyan yan. Garjola, mga Dalipe, mga Don Gonzales, Jojo Ang, JJ Suarez. Yan. Yung isang... tinatawag niya na pinakamalapit sa kusina. Yung mga yan. Marami pa sila inner yan. circle, parang gano'n. Iba pa yan. Pandi niya, may mga entitlement din yung mga yan. Of course, yung taong bayan din, ang marami ding nasasabi, syempre, yung boss ni Congressman Zaldico sa bilang appropriation, syempre, ang head niya is yung speaker. Syempre, yun yung nasa taas. Pero siguro ang tinatanong ng iba, meron bang ebidensya na that would link dito kay speaker? Yung like si Gutesa, ano na bang nangyari doon kay Gutesa? Nagagamit ba yung statement niya or nawala na lang siya? Ako, I would like to, exercise caution. Kasi nga, I never had the chance talaga na examinin o kaya interviewin si Gutesa. Kaya, for the meantime, ayaw kong mag-comment eh. Understand. Kailangan talaga ako mismo mag-interview para malaman ko kung consistent siya. No? Pero if there's anyone who can really attest involvement ni Kwan, siguro, I can only name some. No? Number one is Zaldico. So another is si Bernardo. Yan yung mga pwede magsalita tungkol sa involvement siguro ng speaker. Pero there's no doubt na talagang involved siya. Sa akin from a very personal perspective, involved siya. Unang-una, ikaw ang speaker, hindi mo alam kung anong ginagawa ng APRO mo. Unang-una, bakit siya ang in-appoint mong APRO mo? Party list, first timer. Hindi ba dapat pag mag-a-appoint ka, dapat kahit paano, veterano yan, experience yan, di ba? So, party list, first timer, contractor, bakit siya in-appoint mo? Diba? Kung talagang intention mo is malinis, dapat naglagay ka dyan ng someone na talagang diligent
na mayroong expertise sa financial management. Ang sinasabi, I think ang reason na pinapoint out nila, dahil hawak daw niya yung party list block para kumbaga yung sa vote siguro o yung control siguro sa Congress. Hindi ko alam kung totoo Pero I learned na meron siyang 8 party list, si Saldico. Ganun na nila binaboy. Kasi yung party list, 65. 8 na under sa kanya, parang ganun? Sa sarili niya. Sarili niya? Oh, I can name some. BHW, Saro Bicol. Alam ko yung kay Garvin, ganun din. Sa kanya rin yun Yung Ako Bicol, kanya rin yun. Yun talaga, dun siya talaga. Meron pa Yung iba, hindi lang nanalo. Pero ibig sabihin, kaya nga alagang-alaga yung mga party list Kaya nga, pati yung isang senior citizen na party list, yan, sa kanya yan. Kaya nga nalungkot yung isang totoong senior citizen na party list Ginawa nila yun Alam mo, swing votes yan 65 yan Pag mahawakan mo yung party list, talagang kanya. Kaya spoiled yan, yung mga party list niyan kay Ganun na nila talaga, I would say, binastardize yung party list system. Yung sistema talaga sa party list. Okay, mabigat yun so yun, kay Speaker. How about sa Senate? Ano ba yung role nung Senate? Siyempre, parte din sila nung BICAM and sa small committee. Anong role nila dito pagdating dito sa mga insertions tsaka sa mga na yan? Well, second chamber sila, di ba? Sila rin yung check and balance yan. Pero I'm really sorry, Mark, hindi ko masyadong kapayong kasi yung sa Senate Kaya hindi ako gaano nagsasalita tungkol sa Senate. Hindi ko kapa Okay, no problem. Admittedly. Sige. Pero silang dalawa yung parte nun, di ba? Nung every step of the way hanggang dulo. Oo naman. Ang kasi ang pag-approve kasi ng budget talaga yan. Dalawa talaga, no? Both houses of Congress, lower house and upper house. Yun. Talagang sila talaga nag-approve. Kanyan ng batas talaga. Okay, so yun yung sa Congress side, sila yung mga tinatawag na proponent, di ba? Sila yung nagpapasok ng budget, nagbubuhos ng budget para malaki din para kukunan din nila ng kickback coming from itong mga contractors. Punta naman tayo. Sagutin ko lang yung sa Senate. Ang sa Senate, kung ganun pala na nakita, ang nakapagtataka lang, bakit pumasa sa Senate? Alam naman nila na merong nakitang inconsistency dun sa sinabit ng House of Representatives. So kailangan... Tapos nagkaroon pa ng BICAM. Pero bakit ganun ang kinalabasan? Yun siguro ang accountability ng Senate. Kasi di ba may mga witness din sa Senate hearing, may tinuturo ding senator na maaring mga naging proponent din. Yes, parang baka humingi din sila. Kayo lang meron, kami din, dapat meron din. Parang ganun yung nangyari. Yes, posibleng nangyari. Kasi horse trading, no? Yeah, kumaga, aproban ko yan, pero bakit kayo lang? So parang baka may ganung nangyari. Punta tayo, Mayor, sa another part nitong triangle na to, yung sa DPWH. Si Secretary Vince siguro, hilong-hilo na sa lawak pero possible ba talaga na every region, meron bang matinong district ang DPWH sa buong bansa? Posible kaya na meron? Yun ang tanong kung may matino Naalala ko yung comment ni Naalala ko yung comment ni Sec Mins Sabi niya, kung imbestigahin to, baka wala na maiwan Parang ganun nga mangyayari. Diba? Kaya nga ngayon, hiring ang DPWH, yung cadet program, possible kaya na baka ganun? Kaya pa naman baguhin. Okay. But it will take some time. You have to play the long game. It's a very strategic na undertaking, para baguhin talaga. It has to go through a transformation program. And you need the help of the private sector para ayusin talaga yan. Pwede. Pero hindi yung instant. Kumbaga, naging kultura. It became a cottage industry. Sabi ko nga, it became a way of life Yung corruption, it became an ideology sa kanila. Way of life. Sabi nga nung isang umamin na official, sabi niya, alam mo sir, dati-rate, yung nakabisikleta, lahat sir nakinabang, pati driver, pati utility. Yung dating nakabisikleta,
nagkaroon ng motor. Yung dating nagkaroon ng motor, nagkaroon na sir ng sasakyan. Yung mga dating may sasakyan, nagkaroon na ng mga luxury vehicle. All the way down, no? Payabangan. Pinaka-bottom, Yes, lahat. Lahat, no? Everyone. Everyone. So tingin nyo, paano dapat gawin ni Sec Vince dyan? Paano niya tatanggalin isa-isa o isang tanggalan o itong per district, papalitan? Paano bang mainam kaya? Yan ang challenge. Kasi ang trabaho ni Secretary Vince is to implement infrastructure projects. Nasa batas yan eh. Yun ang trabaho niya. Mayroong pondo eh. Kung si Sec Vince ngayon talagang ako naawa ko sa kanya dahil nauubos yung oras rin niya sa katututok dyan sa mga kalokohan. At the same time sa investigasyon. Diba? Kaya kita mo nga, siya pa nga nagpa-file ng kwan eh. Pero hindi yun ang kwan niya eh. Primordial concern niya eh. Mandate niya eh. Ang talagang mandate niya is to implement project. Kung tatanggalin mo naman lahat itong mga kwan na ito, sino mag-implement? Yun yung babalansehin niya, no? You have to, it's a balancing act. Diba may sinabi din nung huling hearing sa classrooms, 22 pa lang yung nagagawa. Yeah. Bakit nga ba ang bagal ng DPWH pagdating, bukod sa substandard na, tas ghost project pa yung iba, bakit hindi siya na monitor in a way na kung 1,000 yung in-order sa ngayong taon, 1,000 din yung madideliver? Saan nagkaka-problema sa monitoring and sa implementation ng mga projects? Alam mo kasi pagdating sa mga schools kasi, basta anything vertical, konti lang ang kita nila dyan. Kaya hindi sila gaano interesado dyan. At ako, sa experience ko dito sa Cordillera, sa Baguio pa lang, siguro mga 90% ng project ng DPWH na school building substandard. Nakita ko yan, substandard talaga. Substandard na overpriced pa. Bakit pa nade-delay? Yun ang ko. Napaikot pa yung pondo siguro. Mas malaki kita ko dito, unahin ko to, tsaka na muna yan. Hindi na monitor ng DPWH, hindi napapanagot yung contractor kapag delayed masyado yung proyekto. Siyempre, unahin ko muna yung malaki ang kita ko kaysa sa kaysa konti lang nakita ko. Di ba? Kaya nga sabi ko nga, corruption became a norm. Kaya pati yung decision making nila na bago. Less priority yun. Kaya alarming yun. 1,700 patas 22 lang ang nagawa. Which talagang isa yan sa mga problema. Ang laki nga ng backlog namin sa schools ngayon. Tapos hindi pa yan. Tuwing brigada eskwela, opening ng classes, makikita mo na Mayor, kulang kami ng pintura. Mayor, kulang tayo ng upuan. Mayor, kulang tayo ng libro. Mayor, sira-sira na yung building natin. Taon-taon na lang. Ganun, no? Takbo lahat sa mayor. Tapos makikita mo yung pondo na nauubos lang sa flood control kaysa itutok doon. Eto sa DPWH pa din, Mayor, ang medyo nagtataka din ako, bakit wala masyadong init kay Secretary Bunuan? Hindi ganun, kumbaga, ano ba ang doon sa huling nakikita nyo doon sa ICI? Ano ba ang tingin ng ICI dito kay Secretary Bunuan? Napabayaan ba niya o posible bang bakit lahat 'to nangyari under his watch for the last 3 years where the Secretary Bunuan fit on all of these investigations? Unang-una kung ikaw secretary and billions of pesos were lost through ghost projects and substandard projects, wala kang alam. Tapos wala kang na-filean ng kaso. In short, wala kang investigasyon na ginawa. O assuming na may investigasyon ginawa, wala kang na-filean ng kaso. And billions of pesos were lost. It's not only billions, hundreds of billions of pesos were lost. Ako nga, minsan ako talaga may sentiment ako dyan Nagbigay ako ng napakapal na folder. Report ng substandard project against his district engineer Alam mo sinagot sa akin? He. Ganun lang sagot. Personally binigay ko sa kanya. Sagot lang Hindi ko talaga makalimutan yan This was before Hindi ko talaga makalimutan yung ginawa niya sa akin na yan This was before the revelation of the president? That was sometime in 2023. Sinagot sa ako yan. He. Kaya hindi ko makakalimutan yan. Tao na yan.
Hindi ko siya makakalimutan dyan sa sinagot niya sa akin na he. Pero ngayon ba, is he being investigated by the ICI? Ano bang huling sa kanya? Anong huling update sa kanya in terms of ditong investigasyon? Dapat makasuhan siya, makulong din dapat siya. Kung ako tatanungin mo kung sakali man is negligence, command responsibility. The very least, no? Negligence and gross negligence. Diba? Pero admin cases lang yun Ayun ganon, no? Oo, command responsibility. Pero siguro, makahanap sila. Kasi imposible. Imposible na nawalan like si Yusek Bernardo siguro, di ba? Kasi isa rin yan. Di ba? Si Bernardo siguro ang magandang makapagbigay talaga kung anong role niya. Isipin mo, billions, wala kang alam. Wala kang ginawa. Pera ng taong bayan yan. Okay, so ito, the third part ng triangle, yung mga contractors. Paano natin naayusin yung mga contractors na gumagawa? Kung sakaling mawala yung 15, tingin nyo marami sa kanila hindi na makakapagnegosyo sa gobyerno after nitong mga investigasyon? Dapat totally, completely ban na sila. Pero alam mo, kung yung mga yan kumbaga, tuso. Parang chameleon yan Magpapalit lang ng mukha yan. Magpapalit lang ng front yan. Magpapalit lang yan. Kakargahan si ganitong contractor, pero sila pala yung nasa likod. Pero ang totoo lang, alam naman ng mga DPWH kung maski na magpalit pa yan, alam nila kung sino are still the people behind them. Ang isang company, alam naman nila yan Mararamdaman din nila na siya rin pala ito. It will take some time pag nagpalit ng muka. Siguro ma-identify. Pero eventually malalaman din nila Kasi masarap ang buhay ng mga kontraktor Di ba? Kung maayos kang kontraktor, talagang hirap ka rin. Kasi maayos Quality. Eto mga to, hindi naman kontraktoran na lang nangyari sa kanila. Dati silang matino, pero nung nalunod na sila ng pera, wala na. Wala na rin silang pakialam. Hindi na rin nila tinitignan yung standards. Ito yung na-realize din ng maraming tao dahil dito sa mga flood control na issue Kapag pala ang tinutukan mo is yung contractor, doon pa lang pwede mo nang i-stop yung sa corruption kasi sila yung nagdi-distribute no? Kasi sa kanila dumarating yung pera. So, paano ba natin pwede silang talagang tutukan talaga, bantayan talaga? Baka sila lang yung bantayan, kaya nang sugpuin yung Yeah, kung ang taong bayan, mahigpit ang monitoring, observation, minomonitor nila yung project, implementation, may nakitang mali. Tapos ang DPWH, open naman yung data. Kumbaga, inopen nila yung program of work, bill of quantities, bid documents, at kung ano-ano pa tungkol sa isang project, naging transparent in short. Then, may basihan ang taong bayan na, ito. O kaya, pwede silang tumawag ng isang expert, civil engineer, o mga engineers, para tingnan, member of the community. Tingnan nyo nga to, baka parang may nakikita kaming parang hindi yata maayos. So at least may feedback yung community, di ba? Meron ding reporting mechanism, feedback mechanism. So it's all about transparency rin. Transparency. Speaking of transparency, Mayor, ito meron din akong mga naiisip na mga ideas. Gusto ko nang i-run by sa inyo. One is yung sa mga kontratista, siguro madali lang na kung i-require sila na every one of them na serving DPWH magkaroon ng Facebook page para sa lahat ng proyekto nila. Tama. Pwede iutos yan no? Tama yan. On a level ng DPWH pa lang Yeah. Para at the very least, kunyari, contractor ako sa Bulacan. So, yung mga taga-bayan na yon makikita, pag post ko, teka, wala ka namang ginagawang ganyan na. Makikita ng mga, pag nag-deliver na sila ng proyekto, doon maglalagay ng komento yung mga tao. Tama yon. Dapat merong progress report na sinasubmit either ng mga contractor o kaya DPWH mismo, yung implementing agency. Dapat yun, i-demand natin sa kanila. Kasi pera ng taong bayan yan. Ng taong bayan, no? Kayong sa social pera media, yan. mai-post nila lahat nung
kung yung contractor, kung meron siya 100 proyekto, 100 po-post niya. At Yes, least, totoo yan. kung mahahanap ng mga taga doong lugar, di ba, Yes. makikita. Isa yan sa mga binubuo namin ngayong transparency and accountability mechanism. Yung baka pwedeng Isa mai-suggest yan. nga na at least Yes. Facebook page, hindi lang sa DPWH, pati doon sa side ng contractor, pati siguro yung budget, kung magkano yung nandoon. Kasi wala namang itatago dapat kasi Dapat. pera ng taong bayan. Tama The yan. other one, Mayor, is yung ngayon, habang binubuo yung budget ng DPWH, hindi ba dapat pinapakita sa mga tao kung ito yung plano namin gawin sa lugar ninyo sa 2026? Hindi ba pwedeng, kunyari, like for example, sa Bulacan uli, sa Bulacan, ito yung lahat ng gagawin namin sa 2026, papakita lang, at least aware yung mga tao bago aproban yung budget for That is actually the prescribed process. Okay. Kaya lang, ginawa nila ng workaround. In short, sabi ko nga sa'yo, dapat nga 5 yung for a project to be properly implemented, 5 dapat ang players. Number 1 is DPWH, implementing agency. Pangalawa is, of course, yung funder, di ba? From Congress, di ba? Third is yung contractor. Fourth is the local government. Fifth is the community para magmasid, di ba? Pero inignore nila yung dalawa. Alam mo ba na ang daming project na wala kaming kaalam-alam dahil ang sinasabi lang pera ni mayor, ay pera ni congressman. Ang kwan nga, naririnig mo yan, ay pera ni congressman. Ha? Pera pala ni congressman yan. O kaya, meron din, pera ni mayor. Ganun, di ba? Pera ni governor. O pera ni senator. Para akala mo, pera nila. Taong bayan yan, pera. Kaya, ang DPWH naman, pag nagsalita ka sa kanila, hindi sila makikinig sa'yo pag local government ka. Makikinig lang sila sa congressman. Bakit sila makikinig sa congressman? Lalo-lalo na yung district engineer. Kasi ang namili sa kanila, yung district engineer. Kasabwat nila. Kasabwat din. Oo. Kaya makikita mo as much as possible. Kung titingnan mo yung budgeting at yung pressure, cost ng mga projects, nakalimit yun sa 150 million. Hindi lalampas na 150 million yun. Maski naabot pa ng 200 million, lalagyan nila lagi. O kaya hatiin nila para nandun lang sa threshold na yun. Kasi hawak nila yung district engineer. Pero possible yung gano'n na before nila before nila ipasa yung 2026 budget, ipakita muna sa constituents yung ano. Ganun dapat. Dapat ganun talaga. Napakaganda nun. Para magtatanong din ako sa congressman ko, kung bakit gagawa ng kalsada dito, maayos pa yan, bakit hindi na lang doon sa may bundok? Ba't hindi yun yung unahin? Kasi yun ang trabaho ng congressman, di ba? To represent yung mga constituents niya sa mga paggawa ng batas, like yung budget. Yan, ang tawag dyan is scoping. Scoping. Meron yan May public scoping, may technical scoping pa. And before that, kailangan pa magkaroon ng social preparation. Okay. Ito, bago tayo umalis sa issue ng flood control, talaga napakalalim nung issue ng problema. Ito yung concern lang din ng iba. I want to hear your thought lang dito na posible kaya, hindi naman fresh, naiisip ng mga tao yung nangyari before kay Napoles. Ang possible kaya na itong sa flood control and yung mga investigation is baka magamit just to go against yung mga kalaban ng administrasyon. Kasi yun yung worry nung ibang mga tao na baka tina-target lang yung mga kalaban ng admin, baka pag yung mga kakampi nila, pagtatakpan nila, poprotektahan nila. May perception na ganun. Di ba? Pero kung ako, nung nakausap ko si Presidente, he doesn't really care kung it will go all the way up. Okay. Nung kausap ko si Presidente, he doesn't care. So, makikita naman natin kung ano. That would depend kung meron nakikialam, may intervening force na makikialam. Pero in so far as the President is concerned, yung gusto talagang wants to get to the bottom of everything that happened. Okay, that's good to hear. Okay, tayo sa flood control. Ibang mga topics naman na gusto ko din itanong. Yung Mayors for Good Governance. Yung unang episode natin, na-interview natin, of course, si Mayor Vico. Isa sa mga kasama niya leaders ng Mayors for Good Governance. What can you say about yung style ng pamumuno ni Mayor Vico and how he is inspiring, 'di ba, itong mga kabataan natin and yung mga next generation ng mga public servants
What can you say about yun nga, yung ginagawang trabaho ni Mayor Vico? Alam mo, si Mayor Vico is the face of young leaders. Ano? Kaya sinasabi ko sa kanya is kailangan maging more visible siya. Kasi mataas ang kanyang credibility among young people, especially among young leaders. And he'll be one of the best leaders. Kaya nga talagang added value siya sa amin sa M4GG. Kaya he's one of the conveners. Although nandyan din si City Hanapan. Mayor City, very young din yan. Ganon din si Mayor Joy, experience. So we have all this. Mayor Ipe sa Dumaguete, unfortunately natalo siya when he ran for Congress. Meron kami si Mayor Arnaldo, he's a very very innovative. Lalo-lalo na sa farmers. Ngayon, saan siya? Sa Kauswagan, okay. Lanao Sur. Kaya siya ngayon, well-respected siya. Maski na nagmi-meeting yung mga mayors, tinatawag pa rin siya, maski vice mayor siya. Ganun ang respeto sa kanya. So makikita mo talaga na yung aming mayors for good governance, especially the conveners talaga, we made sure na talagang maganda ang reputation because they will be the face of M4GG. Ngayon, ilan na member namin? We now have a total of 193 members. Meron pang 110 na waiting, subject to more research and vetting process. Ang tanong mo siguro, Mark, sir, how confident are you na talaga yung mga yan? Nabasa ko na yung mukha mo. Nabasa ko na. Hindi, yun naman din yun lang din naman yung tanong nung mga syempre as your membership grows, 'di ba? Syempre, kayo nakikita ko si Mayor Joy, si Mayor Vico, very visible. So kitang-kita ng tao. Pero yung pagpasok ng mga bagong membro, and siguro yung issue din ng ang nakikita ko yung sa political dynasty Yes. Kasi yun how does Mayors for Good Governance traverse yung mga issues na yon in choosing yung mga bagong membro? Admittedly, very challenging yung dynasty. Napaka-challenging. Ako talaga, I'm not in favor of dynasty. Pero may makikita ka ng mga mayors namin na maski na dynasty sila, maganda. Lalo-lalo na yung mga young. Hindi sila nagpapadikta sa kanilang tatay o sa kanilang nanay. Talaga may sarili silang pag-iisip. And they are strong advocates in terms of actions and words. Talagang nandun sila. But let me go back. Nung nag-umpisa kami noong August 2023, unang-una tinanggap namin yung 56 na mayors. Ang tanong sa akin kagad ng mga conveners, sir, tatanggapin ba natin lahat yan, Mayor Benji? Sabi ko, people change So siguro initially, wala muna tayong vetting process. As long as they've given their commitment after reading the manifesto, they've given their commitment na they will abide by the principles of good governance. So nagbabago naman ng tao. And then, unti-unti kami lumaki. Before the election, mabot kami ng 202. Pero we're already getting a lot of feedbacks also from the community na yung ibang mga member namin talagang wala talaga. In terms of principles, wala talaga. Kinain na din ng sistema? Yes, so totoo yan, admittedly. Kaya nung nagkaroon kami from 200 to after the elections, bumagsak kami na 136 kasi may mga natalo. 10 lang actually ang natalo mayor na, pero iba mayor hindi na tumakbo, naging councilor na, naging vice mayor, 136. Nung nag-vetting na kami, ni-screen kami, naggumawa kami ng sets of parameters, bumagsak kami ng 77. Ngayon, nagbi-build up ulit kami. Dati-rati, nahirap kami na umaabot kami ng sa isang buwan, maka-recruit kami ng 5, 4, tuwan-tuwa na kami nun. Pero nung lumabas itong malaking fiasco na ito, itong anomalya na ito, in 2 weeks, 300 na nag-apply sa amin. Ngayon, tanong mo siguro is, sir, talaga bang committed yung mga nag-apply na yan? Admittedly, sasabihin ko sa iyo, level of confidence ko na talaga bang maayos lahat yan, siguro mga 70%. Kasi marami dyan, ginagawa lang kami deodorizer o deodorant. Marami rin na nasumasali dahil dinedemand ng kanilang mga constituents nila. Bakit hindi member ng good governance? Yun lang ang motivation nila. Nagde-demand pa nga iba sa akin, Mayor, bakit hindi pa ako member dyan? Yan, kakasamaan siguro na loob. Pag tinanggal nyo. Only to find out na paano ka namin hindi tatanggalin. Minsan, di ka na nag-attend ng mga activities. Meron ka mang capacity building. Wala ka namang babayaran. Libre lahat. Alam mo, hindi kami nangongolekta. Alam mo bang ginagawa namin? Paano kami mag-raise ng pondo? Nagbebenta kami ng t-shirt. Meron kaming
I am a Filipino and I'm for good governance. Kumikita kami na 150 pesos noon. Meron Yun na kami yung pinagagastos nyo saan. yan ang ginagasto namin sa kwan. O kaya meron kami mga foundations na gustong tumulong sa amin. Ang daming gustong tumulong sa amin ng mga foundations ngayon. Nakakatuwa. Anong tingin yung where do you see Mayors for Good Governance heading sa future? Yes, very good. What would be the end game? What would be the end game for? Yes, so siguro base camp, sabihin natin base camp later on. Siyempre ang end game namin is siguro mga 80%, 70% ng mayors will embrace good governance. Yan ang gusto naming end game, ano. Pero base camp 2028. Sana we can be an influencer in choosing the right leaders. The right Leaders. leaders, In okay. 2028. Kasi otherwise, alam mo, what would be very frustrating to me and disappointing to me is that with all these heightened emotions nararamdaman natin ngayon, yung anger natin ngayon because of the disappointment and frustration, then come 2028, the Filipino voters choose again the wrong leaders. Di ba? The same leaders na ngayon very controversial. Naku Diyos, anong itong pinagdaanan natin ngayon? Di ba? Hindi din natuto. Oo. Kaya yun ang gusto namin sa Mayors for Good Governance as a base, as a kilometer post sa amin, we can be an influencer para choosing the right leaders. Tama. Ito, ngayon ko lang din naisip, Mayor, pero I think this is a very important na problema na kakaharap, na sa local lalo, na I think maganda matignan din ng Mayors for Good Governance. Vote buying. Yeah, totoo yan. Yun, kasi alam ko kayo, Mayor Joy, Mayor Vico, sobrang against kayo sa vote buying. Yeah. Ayaw natin yun. Pero alam natin din na maraming LGU, hindi lang siya, expected siya ng mga tao Parang magtataka, ba't wala pa? Parang ganun yung, how do we change yung culture ng vote buying? Lalo na, yun, Mayors for Good Governance. And how does that work? Paano nyo gustong i-epektuhan yun? Kasi yun yung malaking problema Napakahirap. Aminin ko, Mark, napakahirap. Unang-una, tanungin mo sa COMELEC, meron na bang na-convict sa vote buying? Ever since na meron nagkaroon ng batas? Wala pa. Nakakalungkot isipin na wala pa. Kaya ang lakas ng loob. Pangalawa, dahil dito sa napakaraming pera na pwedeng ibulsa. Ngayon, di ba? Kayang-kaya nilang bumili ng boto at mas gusto pa nilang mas mahal kasi sila may kaya Kaya nga nila nagkakaroon ng dynasty kasi karamihan ng mga pamilya kaya nilang pondohan, kaya nilang erase yung presyo. Saan ka nakakita ng ibang mga probinsya na yung mga botante nakaka-earn ng mga 25,000? Laki, no? Isang botante nakaka-earn ng 25,000. Yung anak ko nga na sa isang lugar dito sa Los Juan area, hindi ko na lang babanggitin Sabi niya, Dad, nakaipon ako ng 17,000, Dad Grabe. Sabi niya, iba pa yung mga grocery, yung mga dried fish na binigay sa kanila. Ganun katindi. At during the last day, talagang ang bilihan na dyan, mga 30,000 pa. Patapos makilalaman mo na poverty-stricken yung province na yan. Nakakalungkot. No? Pero sabi ko nga, meron akong kausap na congressman. Marami sila, siguro mga 6 sila. Alam mo, Mayor Benji, maganda rin ito nang lumalabas na ito para hindi na maging magastos ang eleksyon. Wala na kami bibigay na pera. Wala na kami pagkukuhanan ng pera. Siguro maganda din nga yung magkaroon din ng change dun sa mga tao na hindi na, kasi sila pa ang naghihingi sila yung magagalit pag hindi binigyan Yeah. So at least galit ka sa corruption pero naghahanap ka naman ng vote buying. Yes. Diba? It doesn't make sense din. Totoo. Kinukontra mo lang din yung sarili mo. Totoo yan, Mark. Diyan mo pala malalaman na kasalanan din ng mga butante. Saan ka nakakita na, hindi ako magpaparegister dito sa Baguio kasi hindi ako kikita rito. Pupunta na lang ako doon sa probinsya namin. At least doon may kikitain ako doon. Doon ako boboto. Di ba? Nakakalungkot, no? Kaya kailangan talaga rin ng awareness and voters education. Matindi. Dapat matindi. And ang malaking sector na makakatulong na malaki are faith-based group. A faith-based, no? Catholic at Roman Catholic at yung Christian churches. To remind people and kasi minsan sa values natin, minsan kumbaga masyado ng
tinatanggap na natin na parte ng kultura na hindi naman dapat. Yeah. Siguro malaking role din yung mayors for good governance pag sa ganyan moving forward. And ito Mayor, yan, we are nearing the end nitong ating interview. Of course, gusto ding may mga yung mga critics nyo, pupunta din tayo dito. Of course, ang parating tinatanong is yung napanood ko din yung interview nyo nung kahapon ba yon, yung sa Newswatch Plus. Tinatanong yung sa Duterte. Para sa akin naman gusto ko lang din sabihin para sa akin, meron tayong mga nakakasama, ang focus nila investigation sa mga Duterte. Yeah. At least nakafocus sila doon, imbestiga. Kayo Mayor, lalo na sa mga congressman, yung mga issue sa Congress, doon kayo nakafocus. Sa akin, maganda na at least may nakafocus pareho. Yes. Diba? Kasi hindi nyo naman pwedeng imbestigahan lahat hindi naman kaya na Pero what would you say doon sa mga criticisms nga na hindi nyo fino-focusan yung mga anomalya nung panahon ni Duterte, yung mga tao niya na malapit sa kanya. So, ano nyo doon? Kasi dungalingan. Okay. Unang-una, I've been very consistent pagdating dyan sa rocknetting na yan. Kasi nga dyan, nababanggit yung pangalan nila Pulong Duterte, nila Eric Yap. That was during the time of the previous administration. Pero 2019 pa yan, niraise ko na yung issue na yan. And consistently, baka siguro kung 50 beses ko yan, nilalabas yan sa aking mga talks. Talagang binabanggit ko lagi yung rocknetting na yan. Okay. Na dapat maimbestigahan yan. Unfortunately, I don't have the capability to investigate during that time kasi wala naman ako makukuha cooperation sa DPWH, di ba? Maski humingi ako ng mga dokumento, i-dribble lang ako. It was only during the time of Secretary Vince na mabilis na silang umaksyon. So anong ginawa ko diyan nung 2021? Ang ginawa ko dyan is, nag-request ako sa regional director ng DPWH during an RDC meeting, Regional Development Council meeting. Can you give me a copy of all the documents, contracts, agreement, lahat, anything, basta bid documents, a program of works about rocknetting. Anong ginawa sa akin? Binigyan ako ng link. 1 linggo na click kami nung link na link, wala kami makita. So, ang ginawa ko ni-raise ko ulit sa RDC. And this time, nag-request ako na NEDA will conduct an investigation. And that was the only time that I had a really good idea ano talaga nangyari sa rocknetting. Lumabas pala na 25,000 per square meter. Na ang totoong presyo lang is 4,300 lang yan. Paano ko alam na 4,000? Mismo yung isang contractor na civil engineer, sabi niya, Mayor, mali yung binabanggit mo na 6,000 pesos per square meter. Ang totoong cost lang yan, 4,300. May kita na kami doon. Kung China-made. Pero kung European standard, mataas ang presyo, mga 14,000. Pero nakita namin na ito nga, bago ako nag-resign, 5 days bago ako nag-resign, nakapag-invest, ngayon, this time, nakipag-cooperate ng DPWH. So nakita ko lahat, nakuha ko lahat yung mga dokumento, lahat. Nakapamasyal din ako and very cooperative yung DPWH when we investigated yung one. I launched an investigation doon sa rocknetting sa Cannon Road. Doon na namin nakita yung mga kalakalawang na ng mga wires na naputol na dapat pala hindi kakalawangin yun. Yung mga studs gumagalaw, umiikot. Tapos hindi properly yung pagkaka-layout, install. And to think na same source, iisang source, halos iisang source. 90% of all the projects sa Cordillera or probably higher, iisang source lang. Ang source lang ng nila, Earthyard. Earthyard. And closely identified with the congressman, Eric Yap. Di ba? Kaya yun. At siyempre, nababanggit yung pangalan ni Pulong Duterte dyan. Dahil yung closeness nilang dalawa ni Eric Yap. So, wala kayong sinisino talaga kahit under kay Duterte yan, under kay Marcos, basta nagkamali ka, kailangan mo imbestigahan, kailangan mo tignan. Nung nag-uusap nga kami ni Sec Vince, sabi ko nga kay Sec Vince, suggestion kay Sec Vince is, ganito ang gagawin natin, Sec Vince. Kasi, nung sa Bawang, ako rin nagsuggest sa kanya. Tapos punta tayo sa Oriental kasi. So, gagawin namin is, para pantay lahat, nag-usap kami, and we agreed na pupunta kami sa South,
sa Davao area, pupunta rin kami sa North. No, sa Cagayan, balik kami sa Davao, punta kami sa Ilocos Norte. Kasi marami rin kami mga natatanggap na mga reports in both areas na mga questionable na mga projects. Ang para makita nila. Sabi, Mayor, walang pinipiling kulay yung flood control tsaka infra na no? Walang pinipili, no? Yun ang nakakalungkot na dyan. Alam mo, kung sisiraan ka. Maski na magsabi ka pa ng tama, sisiraan ka pa rin ang sisiraan. Kasi yun naman talaga yung nila trabaho nila Yun ang mandato nila ng mga sponsor nila na siraan nyo si Magalong, maski na ano pang sabihin niya, siraan nyo. Ang hirap nga lumaban dito sa sa corruption. Sabi ko nga, it is difficult, it is challenging, at higit sa lahat, it's dangerous. No? It's dangerous. Anything can happen to me. Kayo ba, have you received mga threats or ano? Wala na ako nare-receive kasi mahirap na mag-threat sa magpadala ng threat sa cellphone Pero I can feel it. I can feel it. Lastly, Mayor Magalong, final question. Ngayon na you're no longer part ng ICI, pero nasabi nyo nga you are still determined to fight corruption. What is next for Mayor Magalong in terms of fighting corruption sa bansa? Alam mo, sa akin pa rin is about raising awareness. Kailan tuloy-tuloy ito Dapat hindi matapos ito next year, this year, next year, next year. Hanggang 28, hindi dapat to. Dapat tuloy-tuloy ito Para matuto tayo, Pilipino. Nakakatuwang isipin na dati-rati pag pumasok ko sa restaurant, kumbaga, mga waiters, mga utility, mga guards, hindi naman ako napapansin. Pero ngayon pag pumasok ako doon, Mayor, ibig sabihin, that is an indicator na aware sila doon sa mga issues ngayon ng corruption. And looking at the surveys, ang taas ngayon ng corruption. Dati-rati nasa number 9 lang yan, 11 lang yan. Last year, during a survey last year ng Pulse Asia, number 9 or to 11 lang yan Ang rating yan the urgent concern. Ngayon, nandun siya sa top 3. Yung corruption. No? So, napakagandang indication to. Pero we cannot just simply stop. Kailangan talaga may matinding communication plan, strategic communication plan, the right messaging para hindi maalis sa tao. So that by 2028, that will now be the test kung talagang natuto ang Pilipino. Pero kung hindi pa rin natuto ang Pilipino dyan, isa na lang ang tawag sa atin yan. Tanga tayo. Huwag sana magkamali kasi lahat ng if we choose the wrong leaders sa 2028, lahat ng pinaghihirapan natin ngayon na gawin, baka mabubura lahat. Yes. Lahat ng pinakulong natin na mga politiko, baka after 2020 makalaya. So importante talaga lahat ng leaders na i-elect natin sa 2028, lalo na sa national, is against corruption. Yes, totoo yan. At sana ang another end game natin sana is heighten na yung sense of transparency and accountability. Dapat heighten na talaga yan. Na dapat, kung nagkamali ka, dapat ikulong ka. No. Kung may firing squads ka, dapat ibitay ka Thank you very much. Maraming salamat, Mayor Magal. Thank you very much po. Thank you, Mark. Okay. So guys, yan po ang ating episode with Mayor Magalong. Tuloy lang natin yung laban for good governance. And of course, tiwala ako na si Mayor Magalong, kahit nasa ICI o wala, he will continue to fight against corruption. And hopefully this would lead sa 2028, we would elect leaders na hindi corrupt at lalabanan yung sistema ng corruption. Thank you very much, guys. Bye-bye. See you sa next episode.